Good day, everyone. Good day, sir. We are the Group 11 and we are going to discuss what is Buddhism. I am Jeff Adrian M. Molina. I am Chelsea Parat. I am Dapat Jesus. So, here's our learning objective. So, number one, demonstrate an understanding of the impact of the major religions to the conduct of business. Number two, describe various belief systems and their similarities and differences in relation to the business setting. Number three, give examples of how belief systems affect business practices. So, what is Buddhism? Buddhism is a faith that was founded by Siddhartha Gautama, also known as the Buddha, more than 2,500 years ago in India, with an estimated 500 million to 1 billion followers. Scholars consider Buddhism one of the major world religions. As a non-theistic faith with no god or deity to worship, some scholars describe Buddhism as a philosophy or a moral code rather than organized religion. Many of the beliefs and Buddhism revolve around the concept of suffering and its causes. Buddhism has historically been most prominent in East and Southeast Asia, but its influence is growing throughout the West. Many Buddhist ideas and philosophies overlap with those of other faiths. So, ang mga Buddhist daw ay non-theistic or atheist sila. Hindi sila naniniwala kay God at faith with no God or deity to worship. Sikat at kilala ang kanilang religion sa East at Southeast Asia. Pero nauna or na-impluensyahan sila sa West. So, dito, meron tayong mga factors na nakaka-affect ang Buddhist sa business. So, number one, ethical consideration. Buddhism emphasizes ethical behavior, honesty, and integrity, which are crucial for any businesses. So, bakit nasabi na crucial sa mga business? Dahil sa pag-emphasize ng mga Buddhist sa pagiging tapat at malinis sa trabaho, ito ay nakaka-apekto rin sa mga confidential na bagay. For example, meron isang empleyado na Buddhist at nakalam ito ng bagay na hindi dapat inilalabas kasi confidential nga. So, pero sa labis na pananalig niya sa kanyang relihiyon, naging transparent siya at na-share niya ang bagay na yun, which is very alarming at nakaka-harm ito sa isang organization or sa isang company. At number two, compassion and empathy. Buddhism teaches compassion and empathy towards all living beings. In a business context, this can translate into greater focus on customer service, employee well-being, and corporate social responsibility. Isa itong malaking advantage sa isang company or organization dahil naipaprioritize ang pagiging aware sa lahat ng actions na sa paniniwala nilang magiging gabay ito para sa maayos na decision making. Papasok rin dito ang pagiging accountable sa lahat ng mga actions na ginagawa nila kung kaya ganun sila mag-ingat sa lahat ng decision nila. Number three, non-attachment. The Buddhist principle of non-attachment can help the businesses avoid overly aggressive strategies and unethical practices driven by excessive desire for profits. It can foster a more balanced approach to growth and business. Ano bang ibig sabihin nito? Itinuturo nito ang compassion or to suffer together at empathy na pag-intindi sa nararamdaman ng ibang tao. Dahil nagiging sanhi raw nito ang pagiging focus sa customer service at pakikinig sa hinaing ng mga customer at social responsibility. And last, long-term perspective. Buddhism with its belief in karma and rebirth encourages a long-term perspective. This can lead businesses to focus on long-term growth and sustainability rather than short-term gains. So,
Ang mga Buddhist daw, naniniwala sila sa karma at rebirth or yung reincarnation. Mas nag-focus sila sa mga long-term na bagay para sa ikakaunlad at pagkakaroon ng sapat na sustainability. Parang yun ituturo lang sa atin sa marketing na mas maganda piliin yung mga bagay na long-term kaysa sa short-term lang, di ba? So, nagiging isang advantage to sa kumpanya para sa ikatatagal at sa pag-iwas ng mga short-term na bagay. So, Bianca, please paki-explain. Belief systems and their similarities and difference to business. The similarities of Buddhism and business ethics are similar in that they both have excellent business values. They cultivate empathy and compassion towards customers, which can be valuable benefit to an organization because etiquette can help them advance in their careers. Ang Buddhism and business ethics ay magkatulad sila dahil pareho silang mahusay sa pagpapahalaga ng negosyo. Pinapayaman nila ang kanilang mga negosyo at marunong sila makisama sa mga customers nila na maaaring maging isang mahalagang benepisyo sa isang organisasyon dahil sa ethics. Ang ethics ay makakatulong sa kanila na umunlad sa kanilang mga careers. The difference of business ethics and Buddhism is they also have Buddhism practices that must be followed, which can interfere with the general business policy. They have these own beliefs, like they have a standing decision, having right intention, actions, and mindfulness, have a business to face the challenges and choices they encounter. And unlike others who just want to follow the rules, even thought they think is not right, then Buddhism are there to help us navigate the path to enlighten our business. Ang mga pagkakaiba ng business ethics sa Buddhism ay mayroon din silang mga kasanayan sa Buddhismo na dapat sundin na maaaring makambala sa pagkalahatang patak sa negosyo. Mayroon silang sariling paniniwala tulad ng mayroon silang paninindigan sa pagpapasya, ang pagkakaroon ng tamang intensyon, pagkilos at pag-iisip ay makakatulong sa isang negosyo na harangin ang mga hamon at pagpili ng kanilang kinakaharap. At hindi tulad ng iba na gusto lang sumunod sa mga alintuntunin kahit na sa tingin nila ay hindi tama. Nandiyan ang Buddhism para tulungan tayo mag-navigate sa landas para maliwanagan ang ating negosyo. Thank you, Bianca. Guys? How belief system affect business practices? Buddhism teaching call for the mind and heart to balance objective and have only mindfulness and have benefits that span many occupation and fieldness. Being calm and not too obsessed about positive or negative feedback, enjoying the great moment of achievement and reflecting on the moment of failures. Sabi dito, ang Buddhism ay nagtuturo kung paano magbalanse ng mga bagay-bagay na ating ginagawa sa pamamagitan ng pag-iisip at pagtibok ng ating puso, pagpapaalala at mayroong benepisyo sa paglawak ng ating larangan kung paano maging kalmado at hindi padalos-dalos sa mga positibo at negatibong mga sasabihin ng iba. Maging masaya at mga bawat oras o araw na nagagawa natin sa business at ninanais na pagustuhan maibigay kamalayan ng mga pagkakamaling pinili. Example, paano nakaka-epekto ang paniniwala ng mga Buddhism sa business? Sa mundo ng negosyo, ang paniniwala at prinsipyo ng Buddhism ay maaaring magkaroon ng positibo epekto sa pamamahala ng negosyo at
sa interaction ng mga empleyado at employee. Thank you, Charles. Ang aming conclusion dito is nakita namin yung kahalagaan or yung kahit yung mga Buddhist is atheist sila or hindi sila naniniwala kay God, may mga practices sila na nakakabuti or nakakaganda sa mga business or organization gaya nga ng mga ethical considerations, yung mga bagay na mas nakakapag-better or nakakapagpa-improve pa sa mga companies. So, yun lang. Salamat po. Sana may natutunan kayo. And thank you po. Good day.